Hello guys, Speedman Lane. Medyo malapit na tayo. Layo, Santa Rosa to Valenzuela. Santa Rosa, Etibac, Valenzuela. Ito yung gulong. So guys, maya na lang. Bye. So guys, dito na tayo sa Classical. Anong oras na? Time check, 2:17. Anong oras kaya ito matatapos? Wala akong idea. And, so, papakabit mo na yung gulong tapos magtatabas ng fenders. Sa mga nang tingin mo lang. So, taxi. Kita ko nga. Tabas. Kita ko nga kanino. Maganda yung wala ba? Malinis. Madumi yan. Boss, ano gagawin natin dito, boss? Boss, puro tabas. Tabas ang gagawin. Wala yung tender ko, boss. Makapal pa. At ang inner part. Ano lang namin yan, DIY roll lang, pero konti lang. Sa EK kasi, mas okay pag sinabas ko para at least madikit mo ng gusto yung tires dito sa ano. Sana mabait yung coilover mo, sana ma-adjust namin na maayos. Yun naman. Under pa ako ba? So, i-jack stance nyo na. I-dadalhin yung mga goma. Tabasan kung anong tabasan. Ay, Uy, yung boot ko ano eh. Talos mo yung boot ko. CB joint. Oo nga, connect na. Yung osh. Pero nakataas yan ngayon. Dati, mas mababa to guys. Sasakay mo na yung gulong natin. May sub na pala yan. Kasha. Kasha? Ayan. Saan kasya? Lumili. Boy, alis na ka, boy. Luwag pala bios. Yan. Pagawa ka naman. Pag ibubuka mo nga ulit yan. Mamis mo galit. Ibubuka mo ulit. Kaya ginawa niyo. Palit na tayo ng CB joint boot guys. Tagas na siya. Yak. Yak, yak, yak. Yan yung tambuto guys. So, tatabasin na yung mga fender isasagad. Tabas to. Tsaka tabas din to for sure. Ito, yung seals natin. Sila na bahala. Grabe, naubos yung fender liner natin. Adjust din nila yung preload. Ayusin nila. Ngayon ko lang nakitang malinis yung coilovers natin kasi napakadumi na ito.
ganyan na yun. As is na. Okay. Para hindi siya masyadong buka. Mas gusto kasi namin yung tabas para sa roll. Mas makukuha yung tindig pagka tabas na. Siya makikita ang ganyan. Hanggang yung... Guys, ito na yung gusto kong pakasalan guys. Ito na yun. Yan na yan. Antayin nyo na lang yung kasal namin guys. Invited lahat ng subscribers ko. Higa lang guys. Gusto ni Osh dikit eh. Pero bahala. Nasa baba kasi natin. Umipit na yun lang.
Paglabas pala dito, testing na agad eh. Nalabas ko yung last 5 ko. Tahimik na ng kotse ko ngayon. Red cornering. Wala. Kasi mapagad eh. Sakit ng patay. Testing. Ito meron to kasi biglang ligo yan. Di ba lang? Wala pa rin. Pag biglang ligo meron yan dapat. Hirap dapat. Ito wala. Hindi okay na. Ayun o. Minimal. Pagtulog. Pag mga biglang ligo. So yun guys, okay na. Shoutout Classical. Tingin nyo kay Osh. Siya bumana. Pre, anong pangalan mo pre? Shoutout sa'yo. Inabot na kami ng gabi guys. Chamba to, walang rap. Chamba. Walang rap. Walang rab kanina sa test drive guys. So papalay na lang natin kinabukasan agad. So for sale pala yung goma na pinaglumaan natin 5K. Sa loob. So yun guys, pag uwi namin sa bahay nila, ayun, nabangga tayo ng tricycle, naatrasan tayo. Tapos yun, parang wala na nangyari. Umalis lang. Malas naman. So hello guys, let me introduce to you the new 70My Dashcam A200. So tara guys, unbox natin. So yan, may kasama siyang crowbar, hardware kit, adhesive and user manual, and car USB charger. And yan yung main camera, yan yung sa harap, and yan yung sa likod, yung maliit. So yan, bali front and rear camera siya guys. So yan, punasan muna natin bago natin idikit. So guys, ang 70My A200 yan, may 2-inch screen siya. So front and rear yan, so adjustable yan, tataas baba siya. May dual recording siya guys, front and rear. Kung gusto nyo guys magpakabit na kayo ng dashcam dahil napaka-importante nito. Ang dashcam magsisilbing resibo natin, proof sa daanan para maging safe tayo sa biyahe. Meron silang app guys na pwede nating i-download. Doon natin makikita yung mga na-record na footage. Doon din natin i-download guys yung mga gusto mong i-save or i-delete. So, meron siyang 1080p HD quality guys, front and rear. Kaya napakalinaw, kitang-kita mo yung mga plaka ng kotse. So guys, napakadali nyo lang gamitin. May 3 siyang buttons. So, yan, pinipindot ko yan. Pwede nyong i-adjust up and down kung ano yung prefer nyong angle. Yan yung front and rear quality guys. Napakalinaw guys. Ito yung pinaka nagustuhan kong feature sa dashcam na to. Meron siyang 24 hours parking surveillance guys. So, kahit nakapatay yung kotse mo, recorded. At emergency surveillance. Pag naalog yung kotse mo guys, pag nakadetect siya ng vibration, so mag-auto record yan ng 3 minutes. Pwede nyong i-adjust kung ilang minutes yung mare-record niya. Meron din siyang 130-degree wide angle guys. Kung ano yung kita ng mata mo, hindi kita ng camera. Kahit madilim, kita pa rin. Dahil meron siyang night owl vision. So guys, bakit kailangan nyo ng dashcam? Papakita ko sa inyo. Time check. Time check, gaya ng nangyari sa akin. Hassle, aberya. Kakatapos lang natin magpa-fitment bago yung goma natin. Sabay ito. Tignan nyo nangyari. Pagang. So, may CCTV sa bahay ng girlfriend ko. Pero hindi masyado kita. So, buti na lang. Thank you 70My Philippines Dashcam. May CCTV tayo dito. May emergency, ano yan, kahit nakapatay itong kotse, kita pa rin yan. So, check natin. Ayun o, aberya eh, no? Puro masilya na nga yung bumper natin eh. Nalaglagan pa. So guys, ito yung perfect example kung bakit napaka-importante ng dashcam sa ating kotse. So yun, sa CCTV ng ating bahay, hindi naman masyadong kita yung tricycle. Compare sa dashcam, yun, kitang-kita natin. Bonus na lang if may CCTV sa bahay. What if pag wala? At least, meron kang dashcam. Naatrasan kasi tayo ng tricycle guys, kaso tinakbuhan tayo. So buti meron tayong front and rear camera. Nakita natin yung body number ng tricycle at ang kanyang plate number.
Gagawin lang mabilis guys. Ilang kilos na kaya yung rear bumper na. Ako napaparipid yan lahat guys. Okay, mag-alala. Wait lang. Parang magic lang, wala nangyari. So, hello guys. Ano na? The next day na. So, okay na yung pintura. Tuyo na. So, ito yung tindig ngayon ni Wedge. Ayan siya ngayon guys. Ayan siya umupo ngayon. Ayan. Zero gap. So ayan, ito yung tabas. So hindi siya nakakasukat or anything. Sa likod, walang rub. All good sa dyan. Ang problema na lang natin is coilovers na lang guys, kulang. Ayan. Para mas kumanda pa lalo yung ride. Ayan, yung tindig na ngayon guys. So, sa harap medyo nakaka-camber kasi nga parang truck setup, kanjo-kanjo. Kasi ang piki sa harap. So, medyo malapad kasi yung C-West talaga. And so, baka magpalit tayo ng bumper na lang. Yung mas maayos na version. Kasi ito yung pinakaunang labas na C-West. Kita nyo maigsi. Yun, example ko na yung kay CJ. Malalim. Hanggang dulo dun. Tsaka to. Yan, malapad na. So, mas meaty to kung naka-stock bumper tayo. So, pangit na rin kasi yung fenders natin eh. Kaya, ganyan na eh. So, yan. Walang rub yan. Yung una may rub. Yan, kita nyo. Yan. Nung hindi pa napapatow. Hindi pa napapa-align. So, pina-align ko na. Tow lang naman, pinapantay. Ibig sabihin ng tow, ito yung gulong, yung papantay nilang ganun para pantay yung kain ng gulong. Mas aggressive na siya tignan guys. Sheesh! Nakita nyo yan guys. Negative. Tapos pinaayos natin yung dito, pinatabasan ko kasi may crack yung headlight. Aray ko, para hindi masyado stress, hindi masyado batak. Dito rin hindi ko naman na ito pinaretouch, okay lang yan. Sige yan, pinatabasan ko to. So yun, shoutout Classical Valenzuela, shoutout kay Osh. Saka wala na rin yung tama, magic. Thank you Kuya Hill sa isang mabilisan lang, retouch lang.
Sa kapal ng masilya guys, hindi nabasag yung bumper eh. Yung masilya yung nabasag. So, ang tibay. So, coil overs na lang. Tapos repaint, pintura. Tapos. Sa likod, walang rub oil goods guys. So, yun lang guys. Ito na magtatapos yung vlog. Sana nag-enjoy kayo. Napakipin na rin ako si Wad sa wakas. Show mo po ngayon. 205.50. So, bye guys. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. Bye!